Hello mga kabechos, for today's video natin, day off ko ngayon at syempre kapag day off mo masarap matulog. Correct ang narinig ninyo, oo, natutulog pa nga ako ng time na yan. Tignan nyo naman, ang sarap at ang ilaw sa labas, ay hindi pala ilaw yan, yan pala ay sinag ng araw kasi yung oras na yan ay siguro mga bandang alas 9 na. Nagising ako sa sobrang ingay nung nagdidrill, hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila sa baba. Everyday na lang ay may ganyang pagdidrill, nakakaloka. Sila na ang nagiging alarm clock ko. Sobrang nakakaistorbo ang kanilang ginagawa. Nakakaloka ang building namin na ito. At ayan na nga, tingnan nyo ang aking itsura. Bagong gising. Fresh ka pa ba? Tignan nyo naman, bagong gising yan ha. Walang hilamos, walang toothbrush. Harap agad sa camera para mag-vlog. At syempre, kinuha ko na rin yung pagkain ng aking mga alaga. May mga alaga ako, mga kabichos. Mayroon ako mga fisheries dito sa aking room. Napakatagal ko ng mga alaga. Yes, yan. Mga fisheries, iba't ibang klase ng mga fisheries. Tignan nyo naman. Wag nyo nang pansinin yung aking katawan na talagang macho talaga ako. Hindi ko alam kung ano ang trabaho ko dito sa Dubai, kung macho dancer or whatever, basta macho talaga alam ako. Alam nyo na, mahirap ang trabaho dito sa ibang bansa. Hindi naman ako beauty queen dito. At hindi naman ako nagtitake ng hormones para maging babae ang katawan. At hindi ko rin kailangan yon. Diyos ko po, aanin ko yung Barbie ang katawan kung wala naman akong investment sa Pilipinas at wala akong naipong pera. Hindi ko kailangan magpa-Barbie. Kaya bato-bato sa langit, ang matamaan, ikaw yon. Ha? Barbie, pero ang tarugo ay Barbie doll, Barbie dog, Barbie lahat. Barbie, pero may tote. Ayan nga, dahil day off natin, syempre kailangan nating maglinis sa ating room. 1 week tayong walang linis ng ating room kasi nga busy tayo sa ating trabaho. At kung mapapansin niyo ang aking room, pink na pink kasi nga favorite ko po ang color pink. Kasi nga naging Barbie nga tayo, kaya ang favorite kong color ay pink. Kaya halos lahat ng mga gamit ko dito sa aking room, ayan, dyan lang umiikot ang aking mundo bilang isang OFW. Pag hindi lumalabas, andyan lang, nagla-live sa pupo at kung ano-ano, nagbibideo, okay, ayan, ganyan, kain, kung ano-ano ang ginagawa ko sa aking day off, matulog maghapon, manood, basta ganyan lang. Ayan na nga, sinet-up ko na rin at sinarge ko na ang aking F9 kasi nga ngayon ay Tuesday and anong petsa ba ito ngayon? So ginawa ko itong vlog na ito ay January 30. So i-upload ko ito bukas, so 31. Kaya ayan, kailangan nating mag-setup ng ating F9 para sa ating awarding kasi po ako ay nagtatrabaho din sa pupo. Opo, may popo po ako. Yes, tama po ang narinig nyo, may popo po ako at ako po ay isang agent doon. Mayroon po ako members na nasa 1,300 plus na members. Yes, kaya sa mga gusto mag-join na kayo. And that time niya, nakikita ninyo ang aking niluto kagabi, yun yung tusino at saka yung etlog. Tingnan nyo naman. Siyempre, may mga emote tayong mga ganyan. Paglabas sa kwarto, diretso na ng kusina. Diva? Ganun ang mga emote. May mga keme-keme tayong nalalaman sa ating vlog. At siyempre, kunwari nagulat tayo sa ating buhay. May mga pagulat-gulat pang effect. Ganun talaga nga, naglutunan ako kagabi ng aking kanin para pagising ko nga ng tanghali ay may kakainin na tayo. At ayan ang aming kusina. Tingnan nyo naman ang aming refrigerator, punong-puno. Pero hindi man po sa akin yan, sa kanila yan. Nakakaloka dito sa aming flat. Kasi nga yung ref namin, hindi ko alam kung kanilang personal thing lang yan. Yung ref na yan ay para sa buong nakatira dito. Pero pag nakatira ka dito, wala ka namang pag-vlog yan sa ref. Sila na lang ang gumagamit. Nakakaloka dito sa aming flat. Kasi nga, hindi ko alam kung bahay na nila talaga ito. Timagal lang sila dito sa flat na to. Kala mo sila na ang yung may-ari. Pare-pares din lang naman kami nagbabayad dito ng monthly bill. Ang ambitious ang fraudulent.
So, ayan siya. Siyempre, naglinis na rin ako ng aking kawali para magluto tayo ng ating ulam. Ganon. At yung lulutuin pala mga kabechos ay itlog. Yung 2 pirasong itlog, isa-sanitize up ko na lang yan para mas mabali siyang lutuin. Oo, lutuin natin. At siyempre, painit muna natin yung ating kawali. Ganon. Hindi naman tayo makakapluto ng ating itlog kung hindi mainit ang kawali. Hindi nyo naman alam. Diba? At syempre, naghihintay na rin ako, nag-prepare na rin ako ng mga kung anik-anik ko dyan. Basta, magluluto ako dyan, manood na lamang kayo. Kung ayaw nyo manood, huwag nyo panoorin yung aking mga vlog. Kasi nga, yung mga vlog ko ay walang kakwenta-kwenta at nag-i-enjoy lang naman ako dito sa pag-upload ko. Oo, kinuha ko pala yung asin. Yes, kailangan natin ng asin. At syempre, kailangan ko na rin iinit yung ating kanin. Ganon. At syempre pagkatapos na mainit ni ating kawali, ilagay natin yung mantika. Syempre yung gamit kong mantika, ayan ay yung pinagprituhan ko pa ng kebab. Kasi nga nagprito ako ng kebab ng mga nakailang araw. So sayang yung mantika, itabi natin. Pwede pa natin yan magamit. Siyempre masarap na yan kasi nga napaglutuan na natin ng kebab yan. Kailangan nating mag-recycle. O tignan nyo naman. At hindi ko alam, parang may napasama yata ng liit na kemi dyan. Basta tinatanggal ko siya. Kasi nga ayaw ko ng maraming madumi. Ewan ko maarti ako. Basta ayaw ko ng madumi. Charot. Yes. O diba yung mga nakakakita ng aking katawan na sabihin niyo ang laki-laki naman ng katawan ng bakla na to. Yes po. Oo. Dyan po ako kumikita ng pera sa pagpapalaki ng katawan dahil dati ako yung nag-gym. At dati rin po ako ay boksingero. Totoo yun, boksingero ako dati. No, ako ay mga age siguro ng aking mga high school. Nagbo-boxing talaga ako. Kasi ang alam ni tatay talaga sa akin, ako ay lalaki. Pero hindi niya alam, deep inside ako ay Barbie na talaga noon pa. At ayan na nga, naisalang ko na pala yung itlog. Oo, nagluluto nga pala ako ng aking itlog na uulamin. Diba? Yan, ganyan, ang luto. Ano ang tawag dyan? Sunny side up ba? Basta yan na, ganyan, niluto ko siya, tapos binaliktad ko siya, at nilagyan ko siya ng mantika para mabuo yung dilaw. Ewan ko ba bakit hindi siya nabuo. Kasi nga, nagugutom na ako ng time na yan, kasi anong oras na ba ako nagising? Alas 9 na yata. So, gutom na ako niyan. At kailangan ko pang mag-prepare at maglinis at maglaba ng kung mga anik-anik ng ating siyempre day off natin. Kahit day off natin, magtatrabaho pa rin tayo. Diyos ko po ang buhay ng ayan na nga ang nangyari. Dikit na dikit yung kasi hindi ko alam kung hindi pa yata siguro mainit yung mantika. Nilagay ko na si itlog. O ayan, wala na. Naging crumble na yung ating itlog. Nakakaloka. At syempre, nainis na ako dyan that time. Ay inilagay ko na rin yung isang itlog. Binasag ko na rin yung isang itlog at inilagay ko na ng parehas. Nakakaloka. Ay di, ayan, mabilis ang ating gawain. Nilagyan ko na rin siya ng asin. Ewan ko ba, ano pa nagagawa ko sa aking sarili at sa aking pagluluto. Kasi hindi, kahit anong gawin ko ang pagluluto ng ganyan, pagprito ng itlog na yan, yung tawag na sunny side up ba yan, or i-correct niyo ako kung anong tawag dyan. Basta, hindi ako makabuo ng pagluto ng ganyan na klase ng itlog. Hindi ko alam kung kailangan bang mainit yung kawali or kailangan marami ng mantika. Hindi ko alam. Ayan bang nangyari. Hinalo ko na. Naging crumble na yung ating sunny side up. O diba? Ay nako. Ewan ko. Basta ayan. Basta maluto siya at dumaan siya ng apoy. Okay na yan. Luto na yan. Sige. Haluin mo ng haluin. Gawin mo ng crumble yung itlog na niluluto mo. Nako, nakakaloka ang ating sunny side up na itlog. Naging crumble na. Sige lang. Haluin mo pa ng haluin yan. Maluluto at maluluto pa rin yan. Binaliktad-baliktad ko na. Pipi ko pa yan. Nakakaloka talagang buhay ng OFW mga kabechos. Ang hirap talaga. As in talagang mahirap. Masarap na ewan. Masarap kasi maraming nakikitang gwapo. Masarap kahit malayo sa pamilya. Mahirap kahit ewan basta. Ewan ko ba. Basta nag-prepare na ako ng dyan. Ng aking kanin. Kasi nga nagugutom na ako at bala ko pa nga ay yung isangag yung kanin pero tinamad na ako that time kaya ang nangyari ewan ko basta ang dami kong kinuha na kanin kala ko isasangag ko siya hindi ko na naisangag kasi nga tinamad na ako at nagugutom na rin ako tingnan ang dami kong kanin kasi nga gutom na gutom ako that time basta day off ko gusto kong kumain ng marami gusto kong matulog, gusto kong gumala. Pag gusto kong gumala, ayan, siyempre naghihintay lang ako ng message ng aking friendship. Kaya, basta ewan natin. Siguro after ng awarding, at ayan na nga, nilipat ko na yung itlog na aking niluto. Yung ating itlog na sunny side up na naging crumble. O, saan ka pa?
ay di sa akin na kayo magpaluto. Talagang perfect na perfect ang aking pagkakaluto. Ay naku, nakakaloka mag voice over at sige na ipapas-password ko na ito at syempre nahirapan na rin ako mag voice over kasi nga hindi naman ako sanay mag vlog ng ganito at hindi rin ako sanay na laging nagbo-voice over. At tignan nyo naman at after na ako'y magluto, kailangan kong linisin ang aming kusina. Dito sa aming tinitirhan At ay bawal syempre, ang yung madumi. ating naglilinis dito ay nakakaaniya naman. Kahit tayo ay nagbabayad dito ay makisama din tayo. Huwag natin salaulain. At dito ay sa aming flat ay kahit isang patak ng iyong ihi ay talaga nga screenshot pa tapos talaga send sa group chat. Saan ka mapapahiya ka talaga doon. Oo, pasalamat na rin at dito rin ako napunta sa sa plat na malinis at ilan-ilan lang kami dito. Actually, dalawa lang kami ditong Pilipino. Si ate si Pilipina at ako Pilipino, ha Pilipina. Ganun pa Yes, si ate Pilipina, siya yung pinakamatagal dito sa plat namin. Then, isang Nepali at saka isang Indian at saka isang Indian na lalaki. So, ayan, mix kami dito pero ilang kwarto lang yung aming plat. At kahit ilan-ilan lang kami dito ay hindi pa kami nagapangita. Kasi nga, sila ay office, tapos ako ay sa salon. Tapos yung isa ay yung Nepali ay nagtatrabaho sa bar. Kaya hindi rin kami nagapangita-pangita dito sa aming plot mga kabetyos. Kahit ang unti-unti na namin dito, ilan-ilan na lang kami, ay hindi pa kami nagapangit-pangita. O, diba? Ang laki-laki talaga ng katawan ko ngayon, nakakaloka at sobrang taba ko ngayong ngayong taon na to. As in talagang, siyempre gusto ko talagang kumain ng kumain, oo. Kasi nga pag stress ako, gusto ko kumain, ayaw ko mag-isip kasi mababaliw ako pag ko ay nag-isip ng nag-isip. Bakit tayo baga nag-iisip ay wala naman tayong isip? At so, ayun na nga, tuloy-tuloy na rin ang aking paglilinis. Kailangan talaga nating malinis ang ating kusina dahil everyday tayo diyang nagluluto, syempre para hindi tayo ipisin kasi ang ipis dito mga kabetyo sa ibang bansa ay napaka-cute, napakaliliit. Parang yung mga nota ninyo na kaliliit. Ay nako, talagang kailangan talaga ay maging malinis tayo sa ating kapaligiran. Gano'n, may mga ganun-ganun pang eksena, may mga kapaligiran pa at syempre para hindi tayo pa-award ni ate, kailangan nating maglinis. At ayan na nga, tapos na tayo magluto. Syempre, kailangan natin ng emote. May mga paganyan tayo. Paglasok sa kusina, labas sa aking kwarto. Tingnan nyo naman ang aking kwarto. Ang daming bote ng tubig. May mga laman pa yan, ha? At saka yung aking hindi ko alam yan mga nakasampay dyan. Basta naglaban na rin ako kagabi. At tignan ninyo kung may makita kayo dyan. Kung anong nakikita ninyo, huwag nyo nang pansinin, ha? Ay ganyan po ang buhay ng isang OFW dito sa ibang bansa. Maliit lang yung kwarto natin at syempre sapat lang sa atin. At syempre, yayamanin tayo. May oven tayo, may sarili tayong oven. May sarili tayong initan. Saan ka pa? Kaya pag pumunta yung aking jowa-jowaan dito ay talaga naman. Sabi niya, init mo nga itong pagkain ko kasi may oven ka. Social, mayaman. Char lang. Pag may oven na, mayaman na agad. Basta, bumili talaga ako kasi nga minsan wala na akong time magluto, kailangan kong iinit yung aking naluto nung kinaumagahan. O syempre prepare ko na rin yung aking cute na lamesa. Diyan ako kakain. Diyan na rin ako kakain sa ibabaw ng aking bed. Diba? Saan ka nakakita ng ganyan? Yung isang yung kwarto ay nandiyan na lahat. Yung sinabi niya, ay one room all in one. At ayun na nga, hinihintay ko na yung uminit yung aking yung tawag doon, tawag dito, yung aking niluto kagabi na tosino. Ayan, hinihintay ko na mainit at hindi ko na rin tinapos yung ilang minuto, yung ilang seconds ba yan, basta sinet up ko siya. Ang tignan nyo naman, ang bilis uminit niya and nag-usok-usok pa at pagkabango-bango niya, ang sarap-sarap na kagagutom. Kahit ngayon ako nagbo-voice over ay ako nagutom na naman. Nakakaloka, ang haba-haba pala nitong aking vlog, 19 minutes, nasa 13 minutes pa lamang yung aking pagbo-voice over. Nangangalay na ang aking bunganga. Hindi kasi ako sanay na mga ganitong eksena, kaya ako'y hangang-hanga sa mga content creator, sa mga vlogger na ang gagaling mag-voice over.
Siguro masasanay na rin tayo kapag marami na tayong views. Ay, kailan pa kaya yun? At syempre, kakain na tayo. Ihanda lang natin ang ating tissue o sosyal. Sa Pilipinas, hugas-hugas lang ang kamay. Dito sa ibang bansa, pa tissue pa tayo. At syempre, kailangan natin katabi yung tubig. Mahirap nang mabulunan. Baka ikay matigok nang wala sa oras. So, diba? May mga wet tissue pa tayong nalalaman. Nakakaloka. Samantalang sa Pilipinas, ay patawil-tawil lang ang mga sira-sira pa. Dito sa ibang bansa ay naka-wet tissue pa tayo. At syempre, kain tayo mga kabechos. Unang subo sa akin, pangalawang subo sa akin ulit, pangatlong subo sa akin pa rin kasi ako yung kumakain. Kahit alayuin ko naman kayo, hindi naman kayo makakatikim ng aking niluto kasi nanonood lang kayo. Ayun na nga, salamat na lang ako at ako'y wala pa yung kapitbahay ko dito na Indiano. Nakakapag voice over pa ako ngayon. Ang oras ngayon ay 1:00 ng madaling araw, nagbo-voice over pa ako. Kailangan kong tapusin itong aking vlog kasi nga wala na akong content. Nakakaloka, baka lumiit yung ating kita. Char! May kita, parang wala naman. Natapos tayo ng pagkain at hindi ko na kayo pinakita sa akin yung pagkatapos kong pagkain kasi may hilig kayo. At syempre, ayan na nga, nilinis ko na yung aking lamesa at nag-set up na rin ako ng aking, hindi pala, tinanggal ko pa yung aking iPad kasi ilang araw na yata naka-charge siya, nakakaloka. And kumain na rin ako ng peanut, yung mani, yung may binili ko sa sa Borjuman. Binili ko na peanut dun sa Kabayan kasi nga naawa ako kay Kabayan. Sabi niya, bilhan mo na ako Kabayan, parang awa mo na, tulong mo na sa akin. Ay ayoko bayan ang mga ganong eksena. Ay ako naman ay maawain. Ay sige, bilhin ko na. At syempre, pinindot ko na rin yung aking lead light dyan. Kahit hindi Christmas ay lagi akong may pagayaan. Take note mga kabechos, dito sa ibang bansa, yung laptop, pinapagpatungan ko lang ng electric pan. Tignan nyo yung aking laptop, andyan lang siya. Hindi ko nagagalaw yan. Ilang araw na, ilang linggo na, ilang buwan na, andyan lang siya. Hindi ko man lamang siya nagagalaw. Nagagalaw ko lang siguro pag pag ganyan mga day off ko, ayan, bubuksan ko siya, magpe-play ako ng ng worship na Christian Christian song kasi nga every day off ko ayan ako nakikinig ako ng worship kaya I like it kasi nga Christian po tayo, kailangan nating laging may music tayo para hindi tayo na natutuliling ang utak. Nakakaloka din mga kabecho, sa tagal na hindi ko na na-open yung laptop na yan ay hindi nakalimutan ko na ng password. Oo, nakakaloka, nakailang try ako, hindi ko na alam kung mali ako ng letter or kailangan naka-caps lock or whatever kung anong ginawa ko dyan. Basta after ng mga ilang minuto ay yan, nabuksan ko na rin siya. At siyempre nag-connect na rin ako sa wifi kasi nga nagbago kami ng password dito. Nakakaloka kasi yung ewan ko ba kung bakit pa bago-bago ang mga password dito. Ilan-ilan lang naman kami nagko-connect. Ewan ko ba. O, tingnan ninyo, hanggang ngayon nagkukuting-ting pa rin nga ako kasi nakailang try nga ako kasi nga nagkakaano siya. Parang may mali dun sa aking password sa aking laptop kasi nga ang tagal kung hindi na-open yan. Ngayon ko lang yata siya ulit na-open kasi nga kailangan ko mag-play ng worship song. Kailangan ko yan kasi nga ay hindi tayo nakaka-attend ng ating Bible study everyday kasi busy tayo sa trabaho. Nakakaloka, basta alam na ni Lord yun na ako ay laging busy. Hindi ko naman nakakalimutan na mag-pray sa Kanya everyday yun. At bago ako matulog ay kailangan mag-pray at magpasalamat kay Lord. Basta sa ating buhay bilang isang OFW ay wag na kahit mawala na ang ating love life. Wag lang si Lord ang mawawala sa atin. Importante yan si Lord. Pasalamatan natin siya sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat buhay natin, sa lahat ng mga blessings kasi sa Kanya galing yan, hindi natin pagmamayari yan, si Lord ang nagbibigay niyan. Kaya sa bawat eksena natin sa buhay ay salamat tayo. Okay, ayun na nga, na-open ko na at syempre nakalimutan ko yung password, kailangan natin kunin yung ating cellphone, syempre patayin muna natin yung ating cellphone at kailangan nating mag-connect. Nakakaloka, nakalimutan ko pala ang password ng ating wifi. Diba? Ang dami nating nakakalimutan. Pero si Lord hindi ko yan nakakalimutan. Syempre, I love Lord. And ayan na nga, nabuksan na natin yung ating laptop. Ay, yung laptop ko pa lang yan ay nabili ko lamang yan ng siguro mga 200 plus something. Ayan, kinuha ko yung cellphone ko kasi nga
tayo ay mag-play ng worksheet at yan time na yun ako ay nag-play na nga at para ma-refresh yung ating utak at huwag nyo nang pansin yung aking kilikili kasi nga maitim at hindi pa ako naliligo that time. Inaan ko na rin siya kasi biglang dumating yung aking kapitbahay, hindi ko alam kung baka matutulog siya or break time niya. And thank you for watching, hanggang dito lang ang aking vlog. See you on part 2. Syempre pag day off natin ay may gala tayo at syempre kailangan ko na rin mag-prepare kasi nga mayroon tayong live sa Pupo awarding natin today, kaya kailangan nating mag-prepare na at i-charge natin ang ating cellphone para sa ating awarding. At sa mga gustong mag-join sa aking agency, 7471751. Bye bye.